Si Linda Mann, isang 15 years old na dalagita, ay naninirahan sa Narborough sa England. Nag-aaral siya sa Lutterworth Grammar School and Community College. Mayroon siyang nakatatandang kapatid na si Susan Mann, na 2 taon ang tanda sa kanya. Ang kanilang ina, si Kathleen, ay lumipat sa Narborough pagkatapos ng hiwalayan nila ng kanyang dating asawa. Noong 1980, muling nagpakasal si Kathleen kay Edward Eastwood sa panahong si Susan ay 14 years old at si Linda naman ay 12. Si Linda ay isang karaniwang dalagita, mahiyain ngunit maraming kaibigan. Mahilig siyang mag-aral at laging kasama ang kanyang mga kaibigan. Wala siyang naging suliranin sa kanyang pagdadalaga. Masigla at puno ng buhay, hilig niya ang musika, pag-aayos ng buhok, kolorete, at pumorma. Kapag kapos sa pera para sa mga bagong damit, nag-aalaga siya ng bata para kumita ng pera at nagtatahi ng sarili niyang kasuotan. Noong November 21, 1983, naglakad si Linda patungo sa bahay ng isang kaibigan, ngunit hindi siya nakarating. Nangakong uuwi bago mag-alas 10, hindi siya dumating kahit hating gabi na. Dahil sa matinding pag-aalala, agad na humingi ng tulong sa pulisya sina Kathleen at Edward at magdamag siyang hinanap. Kinabukasan, 7:20 ng umaga, isang hospital porter na papasok sa trabaho ang nakakita sa katawan ni Linda. Sa unang tingin, inakala niyang isang manika ang kanyang natagpuan. Ngunit sa mas malapitan, nakita niyang ito ay ang walang buhay na katawan ng dalagita. May bakas ng pisikal na pananakit at pagsakal. Nakatanggal ang kanyang pantalon at nagkalat ang iba niyang kasuotan. Isang scarf ang nakapulupot sa kanyang leeg. Ginamit ito upang wakasan ang kanyang buhay. Nabigla ang buong Narborough. Ang komunidad, lalo na ang mga magulang, ay natakot. Pinayuhan ang mga kabataang babae na huwag nang maglakad mag-isa. Agad nagsagawa ng masusing investigasyon sa paligid kung saan nakita ang katawan ni Linda, ngunit walang mahalagang ebidensya ang natagpuan. Malapit sa crime scene, may isang psychiatric hospital. Nagkaroon ng haka-haka na maaring isa sa mga pasyente ang may kagagawan, ngunit walang matibay na ebidensya. Sa isinagawang autopsy, natagpuan ang male DNA sa katawan ni Linda. Ang suspect ay may type A na dugo, isang uri ng dugo na taglay ng humigit kumulang 10% ng mga kalalakihan sa England. Isa sa mga unang sinuring individual ay si Edward Eastwood, ang amain ni Linda, ngunit napatunayang hindi siya kabilang sa nabanggit na blood group. Isang grupo ng mga investigador ang naglibot sa bawat bahay upang mangalap ng impormasyon. Samantala, isang pangkat naman ang gumawa ng listahan ng lahat ng individual sa Leicestershire na may kaparehas na kaso at isa-isang kinapanayam ang mga ito. Isang araw, nakatanggap ng tawag ang mga awtoridad mula sa isang impormante na nagsabing may nakita siyang binatilyong, may mga tirik na buhok, bandang alas 8 ng gabi. Ilang minuto lamang ang layo mula sa lugar kung saan natagpuan si Linda. Sa kasamaang palad, hindi kailanman nakilala ang binatilyo. 3 taon ang lumipas sa walang tigil na paghahanap, ngunit wala pa ring malinaw na sagot. Ngunit noong 1986, muling naganap ang isang trahedya sa Leicestershire. Si Dawn Ashworth, isang 15 years old na dalagita, ay naninirahan sa Enderby, Leicestershire, kasama ang kanyang mga magulang at kapatid na si Andrew. Mahusay siya sa pagguhit at may part-time na trabaho sa isang tindahan ng dyaryo sa kanilang lugar. Noong July 31, 1986, matapos ang kanyang trabaho bandang alas 4 ng hapon, nagtungo siya sa bahay ng isang kaibigan sa Narborough. Pinayuhan siyang umuwi ng alas 7 ng gabi. Huling nakita si Dawn bandang 4:40 p.m. ng ilang motorista habang naglalakad siya sa kahabaan ng King Edward Avenue. Pagsapit ng 7:30 p.m., wala pa ring balita kay Dawn kaya nagsimulang mag-alala ang kanyang mga magulang. Naglibot sila sa Narborough upang hanapin siya ngunit nabigo. Bandang 9:40 p.m., tumawag na sila sa pulisya. Hindi maiwasan ng kanyang mga magulang na maalala ang sinapit ni Linda Mann, kaya't kinabahan silang baka ganoon din ang nangyari sa kanilang anak. Makalipas ang ilang araw ng paghahanap,
Natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Don sa isang bukid malapit sa 10-Pound Lane. Pinagmalupitan siya at pinaslang sa paraang kahalintulad ng sinapit ni Linda. Sa pagsusuri ng DNA mula sa katawan ni Don, lumabas na ang may kagagawan ay kapareho ng suspek kay Linda. Hindi lamang ito ang pagkakatulad. Pareho silang mga kabataang babae, parehong naglalakad mag-isa sa mga footpath, at parehong natagpuang halos magkapareho ang kalagayan. Pareho rin silang nag-aaral sa Lutterworth Grammar School and Community College. Dahil dito, naglagay ang mga pulis ng pansamantalang tanggapan na inilagay sa 10-Pound Lane upang tumanggap ng impormasyon mula sa mga residente at mga nagdaraan. Nakapagtala ang mga autoridad ng humigit kumulang 200 tawag sa telepono at maraming tao ang personal na nagtungo roon upang magbigay ng detalye. Isa sa mga pinakamatibay na bagong lead ay may kinalaman sa isang motorsiklong nakapark sa ilalim ng motorway bridge. Ilang ulat ang nagsabing may nakitang binatang may suot na pulang crash helmet sa lugar bandang 5 p.m. sa mismong araw ng krimen. Noong August 1, isang araw matapos mawala si Don ngunit bago pa siya matagpuan, napansin ng isang policewoman at isang detective ang isang kabataang lalaki na sakay ng pulang motorsiklo, nakasuot ng pulang helmet, na tila interesado sa isinasagawang search operation. Sa parehong araw, isang pulis na naka-duty para sa security ang nilapitan ng isang 17 years old na kitchen porter mula sa Carlton Hayes Hospital, isang psychiatric facility na malapit sa mga lugar kung saan natagpuan ang mga katawan ni Linda Mann at Don Ashworth. Ikinwento ng kitchen porter sa pulis na nakita raw niya si Don noong araw na siya'y nawala. Dahil dito, agad na inasikaso ng pulis na makapanayam siyang muli upang malaman ang iba pang detalye. Ngunit bago pa man siya muling makausap, isang mahalagang impormasyon ang dumating. Ang impormasyon ay nagmula sa kaibigan ng kitchen porter, isa ring empleyado ng Carlton Hayes Hospital. Bagamat nakabakasyon siya noong araw na nawala si Don, dumaan siya sa ospital bandang 10 p.m. upang kunin ang kanyang sahod. Doon siya pinuntahan ng kitchen porter at tila sabik na ibinalita na natagpuan na ang bangkay ni Don. Nakatago raw ito sa damuhan malapit sa isang gate sa tabi ng M1 Bridge. Narinig ng ama ng kaibigan ang pag-uusap at tinanong ang kitchen porter kung saan niya nakuha ang impormasyon, lalo na't wala pa namang ulat sa telebisyon. May nagsabi sa akin, sagot ng kitchen porter, na parang may itinatago. Sinabi pa niyang nakabitin sa puno ang katawan ni Don. Bagamat hindi ito totoo, totoo naman na ang katawan ni Don ay natagpuan sa isang masukal na bahagi. Natatakpan ng mga sanga at damo sa loob ng access gate na konektado sa 10-Pound Lane. Mga 10 minutong lakad mula sa M1 Bridge. Ang tanong ng mga investigador, paano nalaman ng kitchen porter ang detalyeng ito higit 12 oras bago pa man matagpuan ng mga pulis ang katawan ni Don? Dahil sa mga impormasyong ito, agad siyang pinuntahan sa kanyang bahay at inaresto. Siya ay si Richard Buckland. Dinala siya sa Wigston Police Station para sa mas malalim na investigasyon. Habang iniimbestigahan, ilang ulit na nabago ang kanyang mga pahayag. Umamin siyang nakita niya si Don at nakausap pa raw niya ito. Sa isang punto, inamin niyang siya ang may sala, ngunit agad niya itong binawi. Sa ikatlong interrogation, muling umamin si Buckland at nagbigay ng mga detalyeng hindi pa nailalabas sa publiko, mga impormasyong tanging ang suspek lamang ang maaaring makaalam. Bago pa man isampa ang kaso laban kay Buckland, 4 na linggo matapos mawala si Don, siya ay inilibing sa isang maliit na sementeryo sa likod ng St. John the Baptist Church sa Enderby. Inilarawan siya ng pari bilang isang masigla at mabait na dalaga, masunurin sa magulang, mapagmahal sa pamilya, at punong-puno ng sigla. Mahigit 200 katao ang dumalo upang magpaalam. Patuloy pa rin ang pagbuo ng kaso laban kay Richard Buckland nang marinig ng mga investigador ang tungkol sa isang bagong teknolohiya, DNA testing. Bagamat kumbinsido silang si Buckland ang responsable sa nangyari kay Don Ashworth at malamang pati kay Linda Mann, naisipan pa rin nilang subukan ang makabagong paraang ito.
Ipinadala nila ang lahat ng DNA na nakalap mula sa parehong crime scene sa isang batang scientifico mula sa University of Leicester na nagsasabing nakadiskubre siya ng isang revolusyonaryong pamamaraan na tinawag niyang genetic fingerprinting. Ang geneticist na si Dr. Alec Jeffreys ay hindi tiyak kung paano niya maisasagawa ang hinihingi ng mga investigador. Hindi pa kailanman nagawa ang ganitong uri ng pagsusuri noon. Una niyang ginamit ang kanyang teknolohiya upang maresolba ang isang kaso ng immigration noong 1985, kung saan napatunayan ang relasyon ng isang batang lalaki sa kanyang ina para sa isang kaso sa UK. Sumunod dito, ginamit din ang teknolohiya para sa mga kaso ng pagiging ama o paternity testing. Ngunit ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na gagamitin ang bagong teknolohiyang ito sa isang kasong kriminal upang matukoy ang pagkakakilanlan ng isang suspect. Laking gulat ng lahat nang lumabas ang resulta ng DNA tests. Pinatunayan nito na walang kinalaman si Richard Buckland sa pagkamatay ni Linda. Higit pang nakakagulat, napatunayan din na hindi rin siya sangkot sa pagkamatay ni Don. Gayunpaman, pinatunayan ng pagsusuri ni Dr. Jeffreys na tama ang isang bagay sa investigasyon. Iisang lalaki ang responsable sa parehong krimen. Dahil dito, pinalaya si Richard Buckland at siya ang naging kauna-unahang tao na naabsuelto sa pamamagitan ng DNA profiling. Lumalabas na si Buckland ay may mababang IQ at learning difficulties, ngunit wala siyang sakit sa isip. Dahil sa kanyang kondisyon, madali siyang na-pressure at umamin sa pagpatay kay Don Ashworth sa panahon ng interrogation, kahit siya ay inosente. Pagkatapos nito, si Inspector Derek Pierce ang humawak ng investigasyon. Binasa niya ang 1,800 messages mula sa publiko. Isa sa mga mensahe ay tumukoy sa isang lalaking lumutang na noon pa sa investigasyon sa kaso ni Linda Mann dahil wala siyang alibay at may dating record ng kahalayan sa publiko. Gayunpaman, hindi siya tinutukan noon sapagkat pinaniniwala ang lumipat lamang siya sa nasabing community 1 buwan matapos ang pagkamatay ni Linda. Ang mensaheng natanggap ng pulisya ay may nilalamang, "You ought to have a look at a man in Littlethorpe named Colin Pitchfork." Dahil sa dami ng mga lalaking walang alibay sa lugar, naisip ng mga investigador na gamitin muli ang DNA. Inanunsyo nila noong January 2, 1987 na lahat ng lalaking may edad 17 hanggang 34 ay hihingan ng voluntaryong pagsusumite ng blood at saliva samples. Alam ni Inspector Pierce na malabong kusa ang pagsuko ng salarin, ngunit umaasa silang sa ganitong paraan ay maaaring mailantad siya. Pagsapit ng katapusan ng Enero, 1,000 lalaki na ang sumailalim sa pagsusuri, ngunit isa lamang sa bawat 4 sa kanila ang nalinis sa investigasyon. Punong-puno ang forensic laboratory at tila hindi matutupad ang inaasahan na matatapos ang pagsusuri sa loob ng 2 buwan. Pagsapit ng May, umabot na sa 3,653 ang mga kalalakihan na sumailalim sa pagsusuri, ngunit 2,000 pa lamang sa kanila ang naalis sa listahan. Dahil sa matinding dami ng trabahong kailangang iproseso, lalo pang bumagal ang usad ng investigasyon. Ngunit noong September 18, 1987, tumanggap ng tawag ang pulisya. Isang tawag na matagal na nilang hinihintay. Isang babae ang nagsabing may narinig siyang kahina-hinalang pag-uusap ng isang grupo ng mga kaibigan sa Clarendon Pub sa Leicester. Isa sa mga lalaking iyon ay si Ian Kelly, na tahasang nagsalita tungkol sa pagkuha niya ng blood test para sa investigasyon. Ngunit hindi ito para sa sarili niya kundi para sa kaibigan niyang si Colin Pitchfork. Muling binalikan ng mga investigador ang file ni Colin Pitchfork. Nakadokumento doon ang kanyang history ng public indecency. Napansin din ng mga awtoridad na hindi tugma ang lagda niya noong personal na bumisita sa kanilang bahay kumpara sa lagdang iniwan noong umano'y kumuha siya ng blood test. Si Pitchfork ay kasal kay Carol Pitchfork at nagtatrabaho sa isang panaderya. Kilala rin siya sa pagiging babaero at sa pagkakaroon ng mga relasyon sa iba't ibang babae. Noong September 19, 1987, nagtungo si Inspector Derek Pierce sa bahay ni Ian Kelly upang tanungin siya. Tulad ni Pitchfork, si Ian ay nagtatrabaho rin bilang panadero.
Sa una, itinanggi ni Ian ang akusasyon na siya ang kumuha ng blood test para kay Pitchfork, ngunit kalaunan, inamin niya rin ito. Ikinuwento niya na sinabi ni Pitchfork na natatakot siyang mapaghinalaan ng pulisya na siya ang may kagagawa ng mga krimen kina Linda at Don dahil sa kanyang history. Mapanlin lang si Pitchfork at nakumbinsi si Ian na siya na lamang ang magbigay ng blood sample sa halip na siya. Nang hapong iyon din, nagtungo ang grupo ng mga investigador sa bahay ni Pitchfork. Diretsahang sinabi ni Detective Mick Thomas sa kanya, "Batay sa aming investigasyon, naniniwala kaming ikaw ang responsable sa pagkamatay ni Don Ashworth noong July 31, 1986. Naniniwala rin kaming may ibang tao ang nagbigay ng blood sample para sa iyo. Inaaresto ka namin. Naiintindihan mo ba ito?" Hindi tumanggi si Colin Pitchfork. Kitang-kita sa kanyang mukha na alam niyang nahuli na siya. Inamin pa niya na ginamit niya ang larawan ni Ian Kelly sa kanyang pasaporte upang hindi pagdudahan ng mga awtoridad. Nang dumating ang kanyang asawang si Carol Pitchfork at ipinaliwanag sa kanya ang nangyayari, agad niya itong sinugod ng suntok at sipa, isang reaksyong hindi agad pinigil ng mga investigador. Sa presinto, ikinuwento ni Pitchfork kung paano niya pinatay si Linda Mann. Ayon sa kanya, plano lang sana niyang magpakita ng kalaswaan, ngunit nauwi ito sa pagpatay nang mapagtanto niyang maaaring makilala siya ng biktima. Matapos ang pagpaslang, bumalik siya sa kanyang kotse kung saan naroon ang anak nila ni Carol at umuwi na parang walang nangyari. Ganito rin ang naging kwento ni Pitchfork sa kaso ni Don Ashworth. Parehong-pareho ang naging modus niya. Inamin niyang alam niya ang kanyang ginagawa, ngunit hindi niya raw mapigilan ang sarili. Inamin din niya na ilang ulit niyang sinubukang patayin si Ian Kelly upang matiyak na hindi siya magsasalita, ngunit palaging pumapalya ang kanyang mga plano. Noong January 22, 1988, humarap si Colin Pitchfork sa hukuman sa Leicester Crown Court sa edad na 28. Si Ian Kelly ay sinentensyahan ng 18 buwang pagkakakulong na sinuspinde sa loob ng 2 taon. Ibig sabihin ay hindi siya kailangang makulong maliban na lamang kung muling makagagawa ng krimen. Paglabas niya sa korte, hinarap niya ang media at sinabi, "Mali ang ginawa ko. Humihingi ako ng tawad sa sino mang nasaktan dahil dito." Samantala, si Colin Pitchfork ay nakasuot ng pangtag-init, maong at maikling manggas na kamiseta nang humarap siya sa korte. Inamin niya ang pagpatay kina Linda Mann at Don Ashworth. Hinatulan siya ng 2 habang buhay na pagkakakulong para sa kanyang mga krimen. Ngunit sa ikinagulat ng mga investigador, hindi nagbigay ang hukom ng rekomendasyon para sa minimum na haba ng sentensya. Dahil dito, ang habang buhay na sentensya ay naging katulad sa sistema ng Estados Unidos kung saan posible siyang makalaya sa loob lamang ng 10 hanggang 12 taon. Labis ang pagkadismaya ng mga pulis sa desisyong ito. Noong panahong iyon, si Eddie Eastwood, ang amain ni Linda Mann, ay nagsalaysay kung paano siya tinitigan ni Colin Pitchfork ng diretso sa mata. Isang titig na para bang nagtatanong, "Anong problema mo?" Hindi niya maintindihan ang hitsura ni Pitchfork. Halos mukha itong tao, pero may kakaibang aura. Ayon naman kay Kathleen, ina ni Linda, isang matinding pagkabigla ang naramdaman niya nang makita si Pitchfork. Habang nasa korte, hindi nag-angat ng tingin si Kathleen nang ipasa ng abogado ang mga larawan ni Linda sa hukom. Mga larawan kung paano siya natagpuan. Nang bumukas ang takip ng folder at tumambad ang mga larawan, napaungol sa gulat ang mga nanonood sa loob ng silid. Ang kapatid ni Linda ay nakita ang mga iyon at napaiyak. Ngunit si Kathleen ay masuwerte dahil hindi siya napatingin. Ayon sa kanya, si Pitchfork ay hindi na dapat makalabas sa kulungan kailanman. Dapat siyang bitayin. Sa pag-usbong ng teknolohiya gaya ng DNA genetic fingerprinting, wala nang dahilan para magkamali sa pagkakakilanlan ng tunay na salarin. Hindi na maaaring mapatunayang inosente ang isang tao matapos siyang bitayin, kaya walang palusot para sa ganitong uri ng pagkakamali. Nang tuluyang humupa ang ingay ng kaso, nanatiling palaisipan sa mga investigador kung bakit alam ni Richard Buckland ang napakaraming detalye tungkol sa lugar
kung saan natagpuan ang katawan ni Don Ashworth. Pinaniniwalaan nilang nadiskubre niya ang katawan habang papunta siya sa trabaho. Madalas siyang ilarawan bilang the village idiot at pinaniniwala ang malaking dahilan ito kung bakit siya napaamin sa isang krimeng hindi naman niya ginawa. Ang mga kaso ni Linda Mann at Don Ashworth ay naging mahalagang punto sa kasaysayan ng forensic science. Dahil sa mga kasong ito, mas lalo pang napaunlad ang teknolohiya ng DNA testing at libu-libong cold cases ang nabigyang linaw sa tulong ng scientist na si Dr. Alec Jeffries. Noong 2021, si Pitchfork ay pansamantalang pinalaya, ngunit muling ibinalik sa kulungan dahil sa paglabag sa kondisyon ng kanyang parol. Sa kasalukuyan, si Pitchfork na 65 years old na ay nakakulong pa rin at hindi pa pinalalaya habang patuloy na sinusubaybayan ang kanyang kaso dahil sa kalubhaan ng kanyang mga ginawang krimen.